Bale, hindi ko po ito personal na karanasan. Naikwento lamang ito sa akin ng aking lolo. Natawagin na lang natin sa pangalang Pedro. Nang mga panahong yun kasi, sa probinsya pa sila ng Batangas nakatira. Dahil nagdadalang tao si Lola Dadang, hindi na nga nagpapagabi ng uwi si Lolo noon. At dahil pagsasaka lang din yung kanilang ikinabubuhay, madalas na naglalagi si Lolo Pedro doon sa bukid upang magtanim at bantayan yung kanyang mga pananim. Isang dapit hapon, ang sabi ni Lolo ay nagagaw na talaga yung dilim at liwanag. Kaya nasa pagitan daw yun ng mga alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At yun nga po, habang tinatapos ni Lolo yung kanyang paglilinis ng kanyang mga tanim, may naulinigan siyang ungol ng matanda. Yun bang parang matanda na nanghihingi ng tulong pero hindi siya makapagsalita. Agad na itinigil ni Lolo yung kanyang pagbubunot ng mga damo at nagmatsyag siya sa kanyang paligid nang sa gayon ay malaman niya kung saan nga ba nagmumula ang nasabing ingay. Kalaunan, napansin niyang parang nagmumula yon sa likuran ng mga nakatumpok na damo. Dahil may karamihan at kataasan daw yung mga damong yon, hindi agad nalaman ni Lolo Pedro kung sino nga ba yung gumagawa ng nasabing ingay. Dulot ng kanyang pagtataka, marahan siyang naglakad. Kahit papano ay tanaw naman niya yung paligid, kaya batid niya sa kanyang sarili na magagawa niya pang makita kung ano nga ba yung pinagmumula ng ingay. Habang marahan siyang naglalakad, naririnig pa rin niya ang nasabing pag-ungol. At sa hindi malamang dahilan ni Lolo Pedro, nakaramdam daw siya noon ng kaba. Habang inihakbang niya ang kanyang mga paa, ay sumasabay rin daw yung kabog ng kanyang dibdib. At nang malapit na nga si Lolo doon sa tumpok ng damo, mas naging maingat pa siya sa kanyang mga hakbang. Nang tuluyan na nga siyang makalapit, marahan siyang sumilip sa may kabilang bahagi. Makararamdam na sana siya ng hiya noon nang makita raw niya yung isang matandang lalaki na nakatuwa doon. Dahil nga sa isipin na baka nagbabawas lamang yon. Ngunit nang mapansin daw niya na tila talagang makintab yung balat ng matanda na parang naligo umano sa langis, ay doon na nga siya kinutuban. Napatanong raw siya sa kanyang sarili kung anong uri nga ba ng nilalang yon. At agad rin ngang natugunan yung kanyang pagtataka. Sa mismong harapan kasi ni Lolo ay nagbago raw yung anyo ng matanda. At tumakbo daw yon. Subalit nang medyo nakalayo na raw, ay natanaw pa raw ni Lolo na lumundag raw yon ng may kataasan. Ilang minutong hindi nakagalaw si Lolo sa kanyang kinatatayuan. Nang mga panahon lamang niya napagtanto na aswang yung kanyang nakita at nagpalit pa ng anyo. Dahil sa kanyang nasaksihan, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Lolo. Naisip agad niya si Lola na noon ay mag-isa lamang sa kanilang bahay. Kaya dahil malapit na nga ring dumilim ng husto, nagmadali na raw siyang makauwi. Pagdating ni Lolo Pedro sa kanilang bahay, napansin kaagad ni Lola yung pagiging balisa nito. At dahil doon, tinanong raw siya ni Lola Dadang kung ano nga ba yung kanyang problema. Pero dahil ayaw naman ni Lolo na matakot yung kanyang asawa, inilihim na lang muna nito
ang kanyang nasaksihan noong siya ay nasa bukirin pa nila. Dinahilan na lamang niyang masakit yung kanyang likod dahil sa pagbubunot ng mga damo. Kaya sinabihan nga siya ni Lola na magpahinga na muna. Nagpresenta na rin si Lola Dadang na pahiran niya ng langis yung likod ni Lolo. Nang sa gayon daw ay maibsan yung kanyang nararamdamang sakit. Noong nakapagpahinga na nga si Lolo Pedro, napagpasyahan nilang kumain na lamang ng hapunan. Habang kumakain noon, hindi na nga nakapaglihim si Lolo at sinabi niya yung patungkol sa matandang kanyang nakita. Nakaramdam din ng takot si Lola Dadang dahil sa kung anong nasaksihan ni Lolo. Sinabi nito na baka kung madako yung aswang sa kanilang bahay ay may kung anong gawin sa kanya. Agad namang pinakalma ni Lolo yung aking lola nang mapansin itong talagang natakot ito. Ipinangako niyang walang mangyayaring masama sa kanya at maging sa kanyang sanggol na dinadala. Nang mga sandaling yon, tinapos na nga nila yung kanilang pagkain at agad na pumasok sa kanilang kwarto sina Lolo at Lola. Nang tuluyan silang makapasok, sinigurado ni Lolo na nakasara na nga ng mabuti yung mga bintana roon. Maging yung mga pinto ng bahay nila ay sinigurado na rin ng aking lolo na nakasara nga ng mabuti. Nang maging maayos na nga rin yung lahat, nagpasya silang dalawa na magpahinga. Subalit dahil pareho nga silang nangangamba na baka merong aswang na tutungo sa kanilang bahay, hindi sila nakatulog ng maayos noon. Naging panay yung pagbangon ni Lolo Pedro noon upang siguraduhing walang ibang nilalang na nasa paligid ng kanilang bahay. Walang ano-ano, may narinig si Lolo Pedro na mga mahihinang huni sa paligid. Noong una ay hindi niya matukoy kung ano nga ba iyon hanggang sa marinig niya yung ungol ng isang matandang nahihirapan. Lumakas yung kabog ng kanyang puso noon dahil sa kanyang naulinigan. Nagkaroon siya ng kutob na ang kanyang naririnig ay isang aswang. Dahil doon, sa halip na bumalik sa silid nilang mag-asawa, dumiretso si Lolo sa may kusina at kumuha ng karit na siyang ginagamit niyang panggapas ng damo. Napatiimbagang pa siya noon nang mahawakan niya ang karit at agad na naisip yung kaligtasan ni Lola. Bababa sana si Lolo upang alamin kung saang banda yung aswang at harapin ito. Ngunit narinig niyang tinatawag siya ni Lola Dadang. Naisip ni Lolo Pedro na baka kung ano nga yung nangyayari dito. Kaya mabilis siyang bumalik sa kanilang kwarto. Nasa labas pa lang daw siya ng kwarto ay narinig na daw niya ang biglaang pag-ungol ni Lola Dadang. Kinutuban siya ng hindi maganda. Kaya binuksan nga nito yung pinto. Pagkabukas nga ni Lolo, sumabay rin doon ang napakalakas na sigaw ni Lola. Napamura na lamang siya nang makita niyang may tila maliit na lubid na nakalawit mula sa bubungan ng kanilang bahay, na kumukonekta sa nakaumbok na tiyan ni Lola. Hindi na nga nagdalawang isip si Lolo Pedro noon at mabilis siyang lumapit doon. Pagkalapit niya, ginamit niya ang karit para sana ay gapasin yung dila ng aswang na noon ay napagtanto na nga ni Lolo. Subalit,
tila naging madulas daw yon. At dahil doon, hindi raw niya nagawang maputol yung dila. Gawa ng ganoong pangyayari, nalaman ni Lolo na nasa ibabaw ng kanilang bubong yung aswang na iyon. Sinubukan daw niyang tumingala at napamura daw siya nang makitang merong maliit na butas doon. Alam ni Lolo Pedro na naroroon pa rin yung aswang. Kaya mabilis daw siyang lumapit sa may bintana. Agad daw niyang binuksan yon dahil sa pagnanais na umakyat sa bubong. Walang ibang naiisip si Lolo noon kung hindi yung mapatay yung aswang na siyang naghahangad na makuha yung sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang asawa. Akmang aakyat na sana si Lolo nang sa hindi niya inaasahan, biglang tumambad sa kanya ang maitim at mabalahibong nilalang. Nakasabit daw yon sa may bandang ibabaw ng bintana. Bago pa man may kung anong gawin si Lolo Pedro, naitulak na raw siya ng aswang na iyon. Umangil pa raw yung nasabing nilalang at walang pagdadalawang isip na pumasok ng kanilang kwarto. Parehong tila nawala sa kanilang sarili sina Lolo at Lola dahil sa biglaang mga pangyayari. At sa maikling sandali lamang daw ay nakalapit na nga yung aswang kay Lola. Nakita daw yun ni Lolo, subalit parang nablangko daw siya noon. Ayon pa sa kanya, nang mga panahong yun daw ay tila nahipnotismo daw siya ng aswang. O di kaya naman ay talagang naunahan na rin ng takot. Hinawakan ng mabalahibong nilalang ang nakaumbok na tiyan ni Lola at nagsimula raw yung maglaway. Sobrang lansa raw ng laway nito na parang dugo raw ng tao. Ilang sandali pa, narinig ni Lolo na napahiyaw si Lola dahil sa sakit. Noon lang din siya bumalik sa kanyang sarili. Nakita niyang ginamit ng aswang ang kanyang dalawang kamay para subukang dukutin yung sanggol na nasa sinapupunan ni Lola. Nang tuluyan ngang matauhan si Lolo sa kung ano man yung nangyayari, dali-dali niyang dinampot ang kanyang karit. Mabilis raw siyang naglakad patungo doon sa kinaroroonan ni Lola at ng aswang na iyon. Habang mabilis nga yung kanyang paghakbang, ay napapamura daw siya at inihanda na rin niya ang kanyang karit na kanyang panlaban doon sa aswang. Umangil yung aswang nang makita niya yung hawak ni Lolo. Naging salitan yung kanyang paningin sa tiyan ni Lola Dadang at sa karit na hawak ni Lolo Pedro. Walang ano-ano. Napasigaw ng ubod ng lakas si Lola at nanlumo daw si Lolo nang makita niyang bumaon yung kuko ng aswang na iyon sa tiyan ni Lola at dumugo raw yung kanyang tiyan. Dahil sa grabing galit, buong lakas raw na ginamit ni Lolo yung karit sa leeg ng aswang. Ngunit dahil madulas daw yung kanyang buong katawan, ay hindi raw niya yon gaanong nasugatan ng malalim. Tanging mababaw lang daw na sugat yung naiwan sa leeg ng aswang. Walang ano-ano. Inalis nga ng nilalang yung kanyang kamay sa tiyan ni Lola. At sa hindi naman inaasahan ni Lolo, lumapit sa kanya yung aswang at sinakal daw siya nito ng buong lakas. Nang mga panahong yon, hindi na alam ni Lolo yung kanyang gagawin. Inakala kasi niya na matatakot yung aswang sa kanyang hawak na karit. Subalit, hindi pala nangyari yon. Pero kahit na ganoon, ay hindi pa rin nagpadaig si Lolo. Habang sinasakal daw siya ng aswang,
ay nakatitig daw siya kay Lola Dadang ng mga sandaling yon, na noon ay umiiyak na nga rin si Lola. Nagmakaawa si Lola na lubayan na nga sila, ngunit hindi man lang siya pinansin ng aswang na iyon. Sinubukang bumangon ni Lola, pero kahit na anong gawin ito, ay hindi nga niya naigagalaw yung kanyang katawan. Tanging pag-iyak lamang at pagsigaw yung kanyang nagagawa. Nasa kalagitnaan noon ng pagsakal ng aswang si Lolo, nang magawa daw nitong iangat ang kanyang kamay na may hawak na karit. At kahit na nanghihina na ito dahil sa kawalan ng hangin, ay hindi pa rin daw siya sumuko. Pilit na lumaban si Lolo sa aswang na ito. At nang maiangat na nga niya ang kanyang kamay, ay walang pagdadalawang isip daw niyang ginilitan ang gilid ng leeg ng aswang. Ginamit ni Lolo yung kanyang natitirang lakas. At dahil nga medyo matalim naman din yung karit, ay nagtagumpay daw siyang masugatan yung aswang na iyon. Agad siyang nabitawan ng aswang dahil doon. At atakihin pa raw sana siya nito, pero nagawa raw itong itulak ni Lolo. At nang bahagyang mapayuko daw yung aswang, ay muling sinubukan ni Lolo. Nagilitan yon sa may bandang lalamunan. Pero bago pa nga niya nagawa yon, mabilis yung naging galaw ng aswang at lumundag daw yon sa kanilang bintana. Hindi rin nagdalawang isip si Lolo noon. Kinuha raw niya ang flashlight at lumundag din palabas ng bintana para habulin yung nilalang na iyon. Dahil alam niyang nasugatan na nga niya ito at madali niya itong matutunton hanggat hindi yun nagpalit ng anyo sa pagiging hayop. Pagkababa nga ni Lolo, hindi na nga niya nakita pa yung aswang dahil mabilis raw talaga yon. Inilawan na lamang niya yung lupa at namulagat yung kanyang mga mata nang may makita siyang mga bakas ng dugo na naroroon. Naisip ni Lolo Pedro na habulin yung aswang na iyon at tuluyan na ring patayin. Subalit, nabahala siya para sa kalagayan ni Lola Dadang. At dahil doon, bumalik na lamang siya sa loob ng kanilang bahay. Tinignan niya ang kalagayan ni Lola. At dahil nagkaroon na nga ito ng sugat, ay natakot silang pareho na baka kung ano pa yung mangyari sa kanyang dinadalang sanggol. Umalis nga sila at pumunta sa pinakamalapit na albularyo. Mabuti na nga lang daw at hindi naman malalim yung sugat na tinamo ni Lola. Ginamot nga ng albularyo si Lola. At yung matandang manggagamot na yon ay nagalit daw dahil sa ginawa ng aswang. Kaya't doon na rin muna silang dalawa na natili sa bahay ng albularyo hanggang sumikat yung araw. Sinabihan daw nito si Lolo na sundan yung bakas ng dugo kinabukasan. Kaya yun nga raw yung ginawa ni Lolo. At kinabukasan nga pagka-uwi nila, ay agad na nagpaalam si Lolo Pedro. Sinundan daw niya yung mga bakas ng dugo sa lupa hanggang dinala daw siya nun sa isang bahay na nasa gilid ng sapa na nasa may kabilang baryo na raw. Hindi nagdalawang isip si Lolo noon na pasukin yon at ganoon na lamang yung kanyang pagkagulat nang makita niyang isang matandang lalaki na wala na umanong buhay. May sugat daw ito sa leeg at alam nga ni Lolo na parehong pareho yon sa sugat na kanyang nagawa doon sa aswang. Tinignan nga niya ng maigi yung mukha at lalo raw siyang nagalit nang maalala niya na yun nga yung matandang umuungol sa likuran ng nakatumpok na mga damo na kanyang nakita. Dahil sa pangamba ni Lolo na may makakita sa kanya roon, ay umalis na nga raw siya doon at umuwi na sa kanilang bahay.
Ang tanging nakakaalam lang na baka siya nga yung posibleng pumatay doon sa matandang aswang na yon ay si Lola at yung albularyo. Hindi na rin naman mapatutunayan, lalo at nasaan yung aswang naman daw yung umatake sa kanila nung gabing yon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat. Ako nga pala si Auring. Gusto ko lang na magbahagi din sa inyo ng aking karanasan. Nangyari po ito noong 1990 sa aming probinsya, dito sa Samar. Dahil sa hirap ng buhay noon, napagpasyahan kong maghanap ng trabaho kahit nasa malapit lamang. Naisip ko noon yung aking anak na si Carolina, lalo na at buntis ito ng mga panahong yon. Wala na akong asawa dahil matagal nang namatay noon yung ama ni Carolina at siya na lamang yung nag-iisang anak ko. Sa kagustuhan kong makatulong noon sa aking anak at sa kanyang asawa, napagpasyahan kong mamasukan bilang kasambahay sa isang baryo dito sa aming probinsya. Natsyempo rin kasi noon na naghanap yung pamilyang yon ng kanilang magiging kasambahay, kaya sumubok po ako noon. Hindi ganon kalayo yung baryong yon mula sa amin. Isang sakayan lang naman. Kaya naisip kong mas maigi na rin yung ganon. Natanggap nga ako doon. Kaya masaya kong binalita yon sa aking anak. Nay, hindi po ba pwedeng umuwi na lang po kayo tuwing hapon? Isang sakay lang naman po at hindi malayo. Kaya okay lang naman po siguro yung ganon, di ba? Sabi ng aking anak sa akin noon. Napailing ako sa kanya at ipinaliwanag ko kung ano nga yung nais ng aking amo pagdating sa trabaho. Gusto kasi ng amo ko na hindi na ako uuwi tuwing hapon at doon na lang ako matulog para madali daw sa akin yung trabaho, lalo na at mag-isa lang din ako. Kaya ako yung magluluto, maglalaba at gagawa ng kung ano mang ipapagawa nila. Mahirap din siguro para sa akin yung umuwi, lalo na at maaga pa akong papasok para magluto ng agahan nila sa umaga. Paliwanag ko nga sa aking anak. Wala naman siyang nagawa kung hindi yung bumuntong hininga na lamang. Huwag kang mag-alala, wala naman akong trabaho sa Sabado at Linggo. Dagdag ko pa nga noon kaya napangiti na lamang din yung aking anak. Nay, basta mag-ingat po kayo roon ha. Kung may hindi po magandang mangyayari o nangyayari sa inyo. Tumawag na lang po kayo sa amin kung meron man pong telepono yung amo ninyo. Wika nito at ibinigay nga yung numero doon sa pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa. Yung makalumang telepono pa po talaga, hindi po cellphone na. Nang magsimula na nga ako sa pagtatrabaho, naging maayos naman po ako noon. Itinoon ko yung aking atensyon sa trabaho at pinagbutihan ito. Nagustuhan ng aking mga amo yung aking ipinapakita na pag-uugali. Kaya kahit papano ay nakuha ko naman yung kanilang loob at tiwala. Noong mga unang buwan ko, wala naman akong naging problema. Wala rin akong napapansing kakaiba sa aking mga amo. Ngunit may ilang bagay lang akong unti-unting napapansin sa kanila nung medyo nagtagal na. Walang asin, bawang at iba pang pangpalasa sa kusina ng aking amo. Napaisip ako kung bakit ganon. Kaya para may magamit ako, bumibili na lamang ako noon tuwing namamalengke. Nagluto na rin ako noon ng kanilang makakain gamit yung mga sangkap na iyon. Ngunit sa halip na matuwa noon yung aking mga amo, napagalitan pa nga ako ng mga ito. Hindi rin nila kinain yung niluto ko para sa kanila. Ipinagtaka ko yung bagay na iyon
Gayong hindi naman pangit yung lasa ng aking pagkakaluto. Huwag kang gumamit ng asin at bawang, pati na rin ng sili kapag nagluluto ka. Hindi yun maganda sa aming kalusugan. At baka kung ano pa yung mangyari sa amin kung sakali. Galit na wika pa sa akin ng aking among babae. Humingi ako ng paumanhin rito. At saka sinabing hindi na yun maulit pa. Ipinatapon rin niya sa akin yung lahat ng iyon. At binantaan pa ako na kung mauulit pa yon, humanda na lamang daw ako sa kanya. Sa takot ko naman na mapaalis sa trabaho, ay ginawa ko lamang yung kanilang mga binilin. Sa tuwing magluluto ako, ay hindi na ako naglalagay ng mga ganon sa mga putahing inihahanda ko para sa kanila. Bahala na kung walang lasa. Pero kita ko namang sarap na sarap pa rin sila sa aking mga niluluto. Kahit para sa akin ay walang lasa yung mga yon. Isa pa sa aking mga napansin sa aking mga amo, hindi sila gaanong kumakain ng gulay at prutas. Mas gusto nila ang karne, at yun po lagi yung aming ulam. Ngunit malimit din akong pagsabihan ng aking mga amo. Nakatamtaman lamang daw yung pagluto. Sa mga karning niluluto ko para sa kanila, dahil yun daw yung kanilang nakasanayan. Dahil hindi naman ako nag-isip ng kakaiba sa kanila noon at naniwala naman ako sa aking mga amo, ginagawa ko na lamang yung kanilang kagustuhan. Hindi na ako nagtanong pa sa kanila dahil naisip ko na baka kapag ginawa ko pa yon, ay paalisin pa nila ako. Lumipas pa nga noon ang mga araw at tila nakasanayan ko na lamang yung mga bagay na iyon. Hanggang sa isang gabi, may kakaibang bagay akong naranasan na nagsimula ng aking pagdududa sa aking mga amo. Nakahiga na ako sa aking kwarto at matutulog na sana ng mga sandaling yon nang may marinig akong ingay sa may labas ng aking kwarto. Tila nagbubulungan pa ang mga taong nasa labas. Alam kong mga amo ko yon, pero yung ipinagtataka ko noon, bakit sila nagbubulungan? Dahil sa aking kuryosidad kung ano nga ba yung pinag-uusapan ng aking mga amo, naisipan kong sumilip sa aking pintuan. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto upang hindi rin makagawa ng ingay. Hindi ko alam pero natatakot akong mahuli ng aking mga amo ng mga sandaling yon. Nang nasa tapat na nga ako ng aking pintuan, bahagya ko na sanang bubuksan noon ang bintana nang matigilan ako dahil nakarinig ako ng mahinang pag-angil mula sa labas. Magkalapit lang din po kasi yung pintuan at yung bintana. At nung nasa tapat na nga ako ng pintuan, bahagya ko na po sanang bubuksan din noon yung bintana nang matigilan ako dahil nakarinig ako ng mahinang pag-angil mula sa labas. Sino kaya yon? Ano kayang nangyari sa aking mga amo? Nag-aalala ko pang tanong sa aking sarili. Hindi ko na nga napigilan yung sarili ko noon na lumabas ng aking kwarto upang sana ay puntahan yung aking mga amo. Naisip ko noong baka nanganganib ang mga ito ng mga oras na iyon. Dahil nga sa pag-angil na aking narinig. Subalit nang makalabas na nga ako ng kwarto, tumambad sa akin yung madilim na paligid. Parang sinadyang patayin ng lahat ng mga ilaw. Napako yung tingin ko sa nakabukas na bintana ng sala. Kaya dali-dali akong nagtungo roon upang sana isara yon. Nasaan na kaya yung aking mga amo? At bakit nakabukas to? Tanong ko pa sa aking sarili. Napatingin naman ako sa may labas ng bahay noon at natakot ako sa aking natanaw. May dalawang nilalang kasi ang tumatakbo palayo sa bahay. Kaya sa takot ko sa mga yon,
Dali-dali ko ngang isinara ang bintana at bumalik ng aking kwarto. Iniisip ko noon yung aking nakita hanggang sa hindi ko na malayan na nakatulugan ko na pala yung pag-iisip. Nang magising nga ako kinaumagahan, labis yung pagtataka ko dahil parang walang kakaibang nangyari sa aking mga amo. Itatanong ko na sana noon yung narinig at nakita ko. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Napaisip akong baka may tinatago sa akin yung aking mga amo. Kaya mas maiging pigilan ko yung sarili kong tanungin sila kung ano nga bang nangyari ng gabing yon. Hanggang sa dumating nga yung araw na nasagot yung aking mga pagdududa sa aking mga amo. Isang araw po kasi noon, may magkakasunod na mga pagkatok sa aming pintuan. Nang pagbuksan ko iyon, nagulat ako. Nang tumambad sa akin yung aking anak na si Carolina. Pinapasok ko naman po ito sa bahay ng aking mga amo at pinaupo sa may sala at saka kinausap kung ano nga bang problema nito. Sinabi naman niya sa akin yung problema at humiling pa itong kahit 1 linggo lamang na wag akong papasok para may makakasama daw siya sa bahay. Wala raw kasi siyang kasama dahil bumisita sa probinsya yung kanyang asawa. May sakit daw kasi yung ama nito, kaya kailangan muna ito roon. Walang ano-ano noon. Lumabas ng kanilang kwarto yung aking mga amo. Pansin ko kaagad ang magkakasunod nilang pagsinghot. Napatingin din sila kay Carolina na noon ay nakangiti habang bumati sa kanila. Ipinakilala ko naman yung aking anak sa aking mga amo. Nang mga sandaling yon, napako yung kanilang tingin sa nakaumbok na tiyan ng aking anak. Hindi ko naman pinalampas yung pagkakataong sabihin sa aking mga amo yung tungkol sa problema ng aking anak. Mabuti naman at naintindihan nga nila. Kaya pumayag silang hindi na muna ako papasok ng 1 linggo. Hanggang sa matapos nga yung usapan namin ng aking mga amo, hindi na ialis yung kanilang tingin doon sa tiyan ni Carolina. Dahil ayos na nga sa kanilang uuwi ako noon. Kaagad na akong nagbihis para may alis ko na roon yung aking anak. Masama kasi yung kutob ko sa aking mga amo. Pakiramdam ko noon ay may nais silang gawin kay Carolina na masama sa hindi ko rin sigurado pang dahilan. At nang maayos na nga noon yung lahat, umalis na kami sa bahay ng aking mga amo. Pansin ni Carolina yung pagkabalisa at pangamba ko. Kaya napatanong nga ito sa akin kung ano nga ba yung aking problema. Sa bahay ko na lamang sasabihin, anak. Kalmado ko namang tugon at bumiyahe na nga kami pauwi noon sa aming baryo. Nang makarating kami sa bahay, sinabi ko sa aking anak yung tungkol sa aking mga amo. Pakiramdam ko, mga aswang yung aking mga amo. Kaya ganoon na lamang yung titig sa iyo. Lalo na dyan sa tiyan mo. Wika ko pa nga po noon. Hindi naman siya umimik at sinabi sa akin na habang naroroon siya sa bahay ng aking mga amo, ramdam daw nitong kumikirot yung kanyang tiyan. Ngunit nang makaalis naman daw kami, ay bigla naman ding nawala. Pinagsabihan ko na lamang si Carolina na ihanda lang namin yung aming mga sarili. Kung sakaling totoo nga, yung aking kutob na may lahing aswang, yung aking mga amo. Kinagabihan nga noon, nagpapahinga na kami noon. Walang ano-ano, biglang napasigaw yung aking anak. Mag-isa lang din to sa kanyang kwarto.
Kaya kinabahan kaagad ako dahil doon. Patakbo na akong nagtungo sa kwarto nila ng kanyang asawa ng mga panahong yon. "Nay, masakit po yung tiyan ko. Parang katulad po kanina. Nung nasa bahay pa po ako ng amo ninyo." Wika pa nga po noon ng aking anak. Na noon ay namimilipit na sa sakit ng kanyang tiyan. Dali-dali akong naghanap ng itim na tela at saka tinakip yon sa kanyang tiyan. Lumabas din ako noon sa aming bahay upang magsaboy ng asin sa paligid, pati na rin sa aming bubungan. Gayong alam kong hindi nila gusto ang bagay na iyon. Pakiramdam ko noon ay nasa paligid lang namin sila. Kaya inihanda ko nga yung aking sarili kung sakali mang aatake ang mga ito. Tama nga marahil yung hinala kong aswang sila. Kapag may mangyaring masama sa iyo, kahit mga amo ko pa sila, hindi ako magdadalawang isip na patayin yung mga yon. Lakas loob kong sabi noon sa aking anak pagpasok ko ng kanilang kwarto. Dahil nang ibabaw na rin po sa akin noon yung galit. Maya't maya akong napapasilip sa bintana noon ng kwarto para tignan ang labas ng bahay. Hanggang sa muling pagsilip ko, may napansin nga akong mga nilalang na animoy nagtatago sa dilim. Pamilyar sa akin ang mga yon dahil yun din yung mga nilalang na nakita ko noon sa bahay ng aking mga amo. Hindi ko na inisip yung takot noon dahil mas naisip ko yung aking anak at magiging apo. Lumabas ako ng bahay at sumigaw nga ako roon. "Alam ko na yung lihim ng pamilya ninyo, ang pagiging aswang ninyo. Huwag kayong magtago at harapin niyo ako. Pinagsilbihan ko kayo. Pero ito yung gagawin niyo sa akin. Plano pa ninyong idama yung aking anak?" Galit na sigaw ko pa noon. Sa hindi inaasahan, marahil alam nilang alam kong nasa paligid nga sila. Kaya bigla silang nagsitalunan sa aking harapan. Dalawang malalaking aso ang aking naging kaharap ng mga oras na iyon. Alam kong kayo yung mga amo ko. Kapag may ginawa kayo sa pamilya ko, lalo na sa aking anak at apo, tandaan ninyong kilala ko kayo at alam ko yung bahay ninyo. Sigaw ko pa nga po sa mga nilalang na iyon. Hindi ko nakitaan ng pagiging agresibo yung mga nilalang. Kaya kahit papaano ay hindi ako gaanong kinabahan. Ilang sandali pa, lumapit nga sa akin yung isa sa kanila at bahagyang yumuko. Na parang humihingi po ito ng tawad. Kaya napatango na lang din ako noon habang pigil pa rin yung kaba. Pagkatapos noon, mabilis po silang umalis. Hindi na lumingon pa yung mga ito sa akin hanggang sa mawala na rin sila sa dilim. Doon ko na nga po namalayan na napaiyak na po pala ako. Siguro ay dahil din sa emosyon na nararamdaman ko noon, bukod pa sa grabing takot. Pagkapasok ko nga po sa bahay, sinabihan ko yung aking anak na wag na siyang mag-alala dahil wala nang mga aswang sa paligid namin. Pinagsabihan ko rin siyang huwag mag-alala dahil hindi na sila babalik pa. Dahil sa nangyari at aking nadiskubre sa aking mga amo, nagpasya na rin po ako noong huwag nang bumalik sa pagtatrabaho sa kanila. Hindi rin naman sila nagpakita sa akin noon. Kaya naisip ko noon na marahil ay naintindihan naman nila ang naging sitwasyon. Mga ilang araw lang po yung nakaraan. Ipinadala po doon yung mga naiwang kong gamit doon sa bahay ng aking mga amo. Meron po silang pinag-utusan para ihatid yon sa bahay namin.
Doon ko na nga po nakita rin yung isang sulat. Yung mga amo ko na umamin nga po sa kanilang pagkatao. Pero humingi po sila ng tawad. At hindi naman daw talaga nila intensyon na saktan kami. Nadala lang din daw sila ng biglaang pagkauhaw. Na agad naman daw silang natauhan nung makita nga nila akong umiiyak. Kaya't humihingi sila noon ng tawad. Naging mabait din naman sila sa akin At laking pasalamat ko dahil kahit papano, hindi nila ako naisipang gawing biktima at sa halip ay umalis na lang po sila noon ng matiwasay. Simula po noon ay nagkaroon pa nga po ng balita tungkol sa kanilang mag-asawa. Na meron na rin daw nakakita sa kanila na kumakain umano ng hayop. Pero umalis na rin po yung mga ito sa kanilang lugar. At hindi ko nga po alam kung buhay pa po yung mga ito. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Mapagpalang araw sa inyo. Pati na rin sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rose, tubong Baguio, at nakapag-asawa ng taga-Capiz. May gusto lang po akong ibahagi sa inyo tungkol sa naging karanasan ng asawa ko at paano namin nalagpasan lahat ng mga pagsubok na aming hinarap. Nangyari po ito, Abril ng taong 1996. Napakatagal na panahon na kung tutuusin. Noong umuwi kami sa Capiz para bumisita, pagtapa ko pa lang sa barangay nila, iba na yung aking naramdaman. Lahat ng tao ay sa amin nakatingin at lumabas rin yung mga nasa loob para lamang tignan kami. Pakiramdam ko po tuloy noon sa mga oras na yon para kaming artista na pinagkakaguluhan ng mga tao. Ang kanilang itsura ay kakaiba, na para bang naninibago sila. Matalim yung kanilang tingin sa akin, na para bang gusto nila akong lapain anumang oras. Kaya napakapit na lang ako sa braso ng aking asawa. Mahal, okay ka lang ba? Tanong ng asawa ko na tawagin po nating Jake. Oo mahal, ayos lang. Wika ko naman pero sa totoo lang, nakaramdam ako noon ng takot. Hanggang sa nakarating kami sa bahay ng magulang ni Jake. Malaki po yung kanilang bahay. Nayari lamang sa kahoy. Bale, 2 palapag yon. Pero nakakatakot po itong tignan. Sa labas naman, ay makikita mong meron ng mga lumot. Yung mga dingding at maraming naglalakihang puno ang nakapaligid sa bahay. Tsaka napansin ko rin na walang bintana yung bahay. Na talagang magtataka ka. Maraming tuyong dahon yung nagkalat na galing sa puno. At para yatang ilang taon nang hindi sila nagwawalis. Parang haunted house tuloy tignan yung itsura ng bahay. Mahal, tawag po ng asawa ko noon sa akin. At doon ko lamang napansin na kanina pa raw pala niya ako tinatawag. Pasensya na, bakit ba mahal? Tanong ko po noon. Sabi ko kasi ito yung pamilya ko. Wika naman ang asawa ko na tinuturo yung mga taong nasa harapan ng kanilang bakuran. Noong tignan ko nga yung kanyang pamilya, medyo nakaramdam ako ng pagka-weirdo. Paano ba naman kasi? Ang puputi po nila samantalang yung asawa ko ay medyo maitim. Yun bang tipo na parang hindi sila nagpapaaraw masyado. Makinis rin po yung mga ito at talagang napakaputi na nagulat nga ako ng bahagya. Magandang araw po. Bati ko noon sa kanila. Magandang araw din sa'yo. Ako si Doris, yung nanay ni Jake. Malamig pong sabi ng nanay nito. Ako naman si Lauren, yung kanyang nakababatang kapatid. Wika naman ng isang babae na sa tansya ko ay mga nasa 15
yung edad. At siya naman yung aking ama. Pakilala naman ni Jake sa isang lalaki na matangkad, matangos yung ilong, na mapagkakamalan pong kapatid lamang ni Jake dahil kung tignan ay parang medyo bata pa naman yung itsura. Magandang araw din sa'yo, Iha. Ano nga ulit yung pangalan mo? Tanong pa nga ng kanyang ama. Rose po. Sagot ko naman. Hindi naman ito sumagot at pumasok na sa loob ng bahay. Kaya agad din po kaming sumunod. Pagpasok namin sa loob, madilim yung buong sulok ng kabahayan. Kahit na 4:00 pa lang ng hapon. Marami ding sapot ng gagamba na para bang hindi nga talaga naglilinis ang mga ito. At medyo makalat rin po yung sahig. Isa pa, nakaamoy ako ng kakaibang amoy na para bang may nabubulok na hindi ko maipaliwanag. Iniisip ko tuloy na hindi tao yung nakatira sa lugar na iyon. Mahal, halika sa kwarto para makapagpahinga ka na. Alam kong napagod ka rin sa biyahe. Wika pa sa akin ni Jake. Kaya sumunod naman ako sa kanya at tumakyat nga kami sa ikalawang palapag. May 5 kwarto doon at yung nasa gitna yung pinasukan namin. Maliliit lang pero pwede na. Malinis naman po yung loob ng kwarto. May lumang kama at kutsyon. Meron ding mga unan at kumot. Kaya agad nga po akong nahiga. Wala pang 1 minuto. Nakatulog na rin yata ako noon dahil siguro sa pagod. Mga 2 araw ko po doon ay naging maayos naman po yung lahat. Kahit marami akong napapansin sa kanila na kakaiba, ay binabaliwala ko na lang din. Ayaw ko po kasing isipin nila na maarte ako. Tsaka iniisip ko rin na baka talagang ganon yung uri ng kanilang pamumuhay. Isang araw, niyaya ko ni Jake na maglibot-libot sa kanilang lugar para naman daw makilala ako ng kaniyang mga kabarangay. Ayaw ko sana noon. Pero dahil nababagot rin ako sa loob ng kwarto, sumama na nga rin ako. Habang naglalakad kami, ganon pa rin kung makatingin yung mga tao sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay natutunaw ako sa kanilang titig. Mukhang makakatikim ulit tayo ng espesyal na putahe. Narinig ko pang wika ng isang lalaki. Nakakaiba rin kung makatingin na talagang kikilabutan ka. Pwede ba, Gardo? Manahimik ka dyan. Galit na sigaw ni Jake na agad namang natakot yung lalaki. Kaya agad nga po itong tumahimik. Ipinagpatuloy naman namin yung paglalakad hanggang sa nakarating nga kami sa bahay ng kanyang tiyahin. Magandang araw po, tita. Bati ni Jake sa isang babae na medyo buhagag pa yung buhok. Magandang araw din sa'yo. Siya na ba yan? Tanong po nito sabay tingin sa akin. Opo, tita. Wika naman ni Jake. Ang ganda niya. Makinis yung balat at tamang-tama sa... Hindi na po nito na ituloy yung kanyang sasabihin nang magsalita ulit si Jake. Iya, ano ba? Saway po nito. Ikaw naman, patapusin mo kasi ako bago ka magsalita. Tamang-tama siya para sa'yo kasi gwapo ka at siya naman ay maganda. Peking ngiti pa ng kanyang tita habang sinabi yon. O siya, hindi na kami magtatagal, tita. Aalis na kami. Wika naman ni Jake. Bago nga kami tuluyang umalis, lumingon ako sa matanda at nakita kong ngumiti po ito sa akin nang nakakakilabot. Hindi naman ito nakita ni Jake dahil nakatalikod na nga po siya at umuwi na rin kami sa kanila dahil hapon na rin noon. At pagdating nga namin sa kanila, agara naman akong umakyat sa kwarto at nahiga. Hanggang sa hindi ko nga namalayan na nakatulog na rin pala ako. Nagising ako noon
Nung meron akong naramdamang humahaplos sa aking buhok at bumungad nga sa akin si Jake na nakangiti. Mahal, gising na. Oras na para maghapunan. Wika pa nga po nito. Anong oras na ba, mahal? Tanong ko naman. Sabay medyo inunat ko yung aking katawan. Mag-aalas 7 na ng gabi. Sabi pa nga ni Jake. Ganun ba? Tanging nasabi ko lang at bumangon na nga rin ako. Hinila ko noon ni Jake sa aking kamay, kaya bumaba na nga rin kami. Nang makarating kami sa kusina, nakita kong kumpleto na sila. Agad naman kaming umupo at tanging gulay lamang yung inilagay ni Jake sa aking pinggan. Ayaw niyang kumain ako ng karne. Isa pa, napansin ko rin na parang hindi gaanong naluto yung karne na kanilang kinakain dahil nakikita ko pa po na meron pang konting dugo. Habang kumakain nga po kami, walang nagsasalita. Tanging tunog lamang ng mga kutsara at pinggan yung naririnig ko. Hindi po sila nag-uusap hanggang sa matapos na nga rin kaming kumain. Na ni tumingin sa akin ay hindi nila ginagawa. Pagkatapos po nun, ay nagpahinga lang kami saglit at natulog. Hating gabi, nang magising ako dahil sa uhaw. Nang tignan ko nga si Jake sa aking tabi, ay wala na po ito. Kaya napagpasyahan kong bumaba muna para uminom. At habang pababa nga po ako, meron akong narinig na nag-uusap. Kaya dahan-dahan akong naglakad upang hindi ako mapansin ng kung sino man yung nag-uusap. Napatakip nga ako ng aking bibig nang marinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Jake, bukas ng gabi natin siya kakatayin na para ihandog sa ating panauhin. Tiyak na magugustuhan nila yan. Wika ng kanyang ama. Pero pasintahan ko po siya. Mahal ko po siya. Sagot naman noon ni Jake. Tumigil ka, Jake. Hindi siya nababagay sa'yo. Hindi natin siya kauri. At isa pa, balang araw, ikaw yung papalit sa akin, diba? Kaya wag ka nang gagawa ng kasalanan pa. Wag mo akong subukan, Jake. Galit na wika ng kanyang ama. Sobrang takot yung nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko alam yung aking gagawin. Kaya dahan-dahan akong bumalik sa kwarto. Ngayon nakumpirma ko na totoo nga yung aking hinala na hindi sila tao, kundi angkan sila ng mga aswang. Maya-maya pa, bumukas nga yung pinto at pumasok na rin si Jake. O mahal, bakit gumising ka agad? Nagtatakang tanong pa po nito. Nauuhaw kasi ako. Kaya bababa sana ako pagpapalusot ko. Napilit kong pinapakalma yung aking sarili para hindi niya nga mahalata na meron akong alam sa kanilang binabalak dahil narinig ko ang kanilang usapan. Ganun ba? Sige. Hintayin mo ako. Ako na yung kukuha. Wika pa po nito. Sabay alis. Hindi ko alam kung ano yung dapat gawin ko para makatakas sa mga aswang na ito. Mahal, ito na yung tubig mo. Nakangiting sabi pa nga ni Jake. Agad ko naman po itong kinuha at ininom. Halos hindi ako makatulog sa buong magdamag. Wala akong ibang iniisip kundi kung paano ako makakatakas sa kinaroroonan ko. Hanggang sa mag-umaga na ay gising pa rin po ako at halos mabaliw na ako sa kakaisip. Mahal, may problema ba? Tanong pa nga po ni Jake sa akin noon. Wala, mahal. Sabi ko naman. Sigurado ka ba? Simula kasi nang dumating tayo dito,
Napapansin kong parang balisa ka. Wika pa nga nito. Okay lang ako. Huwag mo na lamang akong pansinin. Wika ko naman na sa totoo lang ay iniisip ko na nga po noon na sana ay hindi na lang ako sumama. Alis muna ako ah. May kailangan kaming ayusin sa paghahanda mamayang gabi para sa mga darating na bisita. Kaya dito ka na muna. Wika pa nga po nito sabay agad na ring umalis. Simula nang umalis po ito, ay hindi po nila ako pinapalabas sa kwarto. Kaya't balisang-balisa na ako sa buong maghapon. Nung sinubukan ko po kasing lumabas, ay medyo tinaasan po ako ng boses ng kanyang ama. At pinapabalik po nito ako sa kwarto. Diyos ko, ito na ba yung katapusan ko? Bakit mo nagawa sa akin to? Minahal pa naman kita. Pero hindi ko inaasahan na ito pala yung igaganti mo. Naiiyak ko nang sabi sa sarili. Kaya pala niya ako sinama dito para gawing putahe. Iniisip ko na lamang noon na makatakas man ako dito sa bahay na ito. Tiyak na hahabulin pa rin nila ako. Nasa ganun po akong sitwasyon nang hindi ko namamalaya na hapon na pala. Kaya mas lalo nga akong kinabahan at natakot para sa aking sarili. Magtatakip silim na nang bumalik si Jake sa kwarto. Mahal, okay ka lang ba? Maghanda ka mamayang gabi. Tatakas tayo dito. Kunin mo ito at magagamit mo yan mamaya sa ating pagtakas. Biglaan pa nga po nitong wika. Sabay abot sa akin ng isang supot ng asin. Kaya tinignan ko po yon na merong pagtataka. Mahal, makinig ka. Mga aswang yung pamilya ko. Hindi sila mga tao, gaya ng iniisip mo, kundi ang kanang mga aswang. Wika pa nga ni Jake. Alam ko, narinig ko kayo. Pero yung pinagtataka ko, bakit mo ako tinutulungan? Di ba kasama ka rin sa plano? Tanong ko pa nga po rito. Dahil mahal kita, kaya hindi ako papayag na saktan ka nila. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Maluha-luha pa po nitong wika. Salamat. Salamat, mahal. Umiiyak ko ng sambit sa bayakap dito. Hanggang sa sumapit na nga po yung gabi at handa na kami sa pagtakas. Sabay po kaming lumabas ng kwarto na magkahawak yung kamay. Kuya, dito. Tawag naman ni Laurin. Salamat, Laurin. Sumama ka na sa amin. Alis tayo dito. Doon na tayo sa Baguio. Sama-sama tayong magbagong buhay. Wika pa nga po ni Jake. Patawad, kuya. Pero hindi ko kayang talikuran yung pamilya. Umalis na kayo habang wala pa yung mga magulang natin. Wika pa nga po ng kapatid ni Jake. Kaya agara na nga po kaming umalis. At nung medyo nakalayo na nga po kami, nakarinig po kami ng mga alulong. Bilis, baka habulin tayo. Wika pa nga po ni Jake. Nasa loob kami ng kagubatan at tumatakbo habang walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa ba kami ng mga oras na yon. Hanggang sa nakarating na nga rin po kami sa pinakadulo ng gubat. Mahal, anong gagawin natin? Wala na tayong madadaanan. Wika ko pa nga po noon. At nung makarating na nga po kami sa pinakadulo ng gubat, naabutan po kami ng pamilya ni Jake. Natataranta ako noon na hindi ko alam yung gagawin. Ibigay mo yung babaeng yan at baka sakaling mapatawad ka pa namin. Wika nga po ng isa sa kanyang pamilya. Hindi ko ibibigay sa inyo si Rose. Hindi, hayaan nyo na kami. Hindi ko kayo hahayaang saktan siya. Wika naman ni Jake noon. Kung yan ang gusto mo. Sambit pa ng kanyang kapamilya. Nang bigla naman pong sumulpot yung kapatid ni Jake.
Umalis na kayo dito, kuya. Ako nang bahala rito. Wika po nito. Doon na nga po ako agad na hinila ni Jake at tumakbo po kami ng mabilis. Samantalang si Lauren, hinarang po niya yung mga humabol sa amin. At narinig rin po namin na meron pa pong isang dumating. Sumisigaw po ito na tumakbo na raw kami. Si tita, wika po noon ni Jake, na talagang nakilala niya agad yung isa pang dumating. Mabait raw yon at tiyahin raw pala niya yon. At tumulong po siya sa pagpigil sa mga magulang ni Jake. Habang kami naman ay wala ng lingon-lingon pa at tumatakbo lamang ng walang tigil. Hanggang sa nakalabas na nga po kami sa gubat at naroon na kami sa mga kabahayan. Nung meron pong dumaang tricycle, pinara po agad namin yon at dire-diretso na po kaming umalis sa lugar nila. Kung hindi po kami tinulungan ng kapatid, pati na rin ng tiyahin ni Jake, malamang hindi na po kami nakalabas doon sa gubat. O baka kinailangan na rin sanang magpaiwan ni Jake para makatakas ako. Pagkaalis po namin sa kanilang lugar, talagang kinalimutan na po namin yung tungkol doon. Nagsimula po kami ng sariling buhay. Doon ko na nga rin po nalaman na hindi pa pala naipapasa kay Jake yung pagkaaswang ng kanyang pamilya. Pero iba daw yung tungkol sa kanyang kapatid. Marahil ay isa na nga rin po yung aswang. Ganon din yung kanyang tiyahin. Noong mga panahon po kasi na yon, talagang lagana pa sa kanilang lugar yung mga aswang. Isa na nga rin po doon yung kanilang pamilya. Pero hindi na po kami bumalik pa doon. Kahit sino nga po sa kanyang pamilya, hindi na po namin nakita pang muli. Wala na rin po kaming balak eh. Ang sabi ni Jake, malamang maiintindihan naman daw nila kung tumakas siya sa kanyang sariling pamilya. Dito ko na rin po ito tatapusin.